Alam nyo ba na habang papalapit ang debut ng Barangay Ginebra, may isang bagong bigman na posibleng maging susi sa kanilang kampanya? At hindi lang yan, si Richie Rivero may offer na sa Japan na posibleng magbago ng karir niya. Habang ang San Miguel may binubuong malaking galaw na pwedeng yumanig sa liga. Kaya kung PBA fan ka, huwag kang aalis. Bago tayo magpatuloy, baka pwede pa subscribe kung gusto mo ang ganitong usapang PBA basketball update. Salamat. Simulan na natin, puspusan na ang ensayo ngayon ng Barangay Ginebra. Dahil paparating na ang kanilang debut game ngayong March 20 kontra sa Macau Black Knights sa PBA Commissioner's Cup at isa sa pinaka-inaabangan ang bagong addition nila mula sa free agency, ang bigman na si Norbert Torres. Noong una, maraming nagduda sa kanya, sabi ng iba, kulang sa impact, hindi raw makakasabay sa level ng Ginebra, pero pinatunayan niya ang kabaligtaran, sa tuwing nabibigyan siya ng minutes, makikita mo ang effort, lalo na sa depensa. Walang reklamo, kahit hirap na, tuloy pa rin, at ngayon, posibleng siya na ang susunod na aasahan ng Ginebra. Bilang panapat sa malalakas na big men ng kalaban, local man o import. Dagdag pa dyan, makakasama niya si Justin Brownlee. At alam naman natin, si Brownlee, hindi ball dominant. Mas pinapaganda niya ang laro ng teammates niya, ibig sabihin. Posibleng mag-level up pa lalo ang laro ni Norbert Torres. Sa sistema ng Ginebra, ngayon, may isa pang interesting na update. Ayon sa mga ulat, posibleng magbago ang jersey design ng Ginebra sa mga susunod na conference o season. Matagal na nating nakasanayan ang classic na design nila, at aminin natin, isa yan sa pinaka-iconic sa PBA, pero natural lang ang pagbabago. Sa paglipas ng panahon, nag-i-evolve din ang identity ng team, kaya exciting isipin, ano kaya ang magiging bagong itsura ng Ginebra? Mas modern, mas aggressive, o babalik sa classic vibes? Ngayon, lipat tayo sa isang mas malaking usapan, si Richie Rivero, may offer mula sa Japan B-League. At hindi lang basta offer, big time offer daw, may scout pa nga na nanood ng actual game niya. At nagsabing may malaking future si Richie sa Japan. Sa ngayon, si Richie ay isa sa main offensive weapons ng Phoenix, averaging around 16.7 points per game, patunay ng kanyang sipag at skill. Kilalang kilala siya sa kanyang footwork, lalo na sa Eurostep, at kahit may issues noon sa traveling, nag-adjust siya. Bukod sa offense, may depensa rin siya. Hindi siya yung player na kailangan pang paulit-ulit turuan, mabilis mag-adapt, pero ang tanong, bakit siya ang target? Ayon sa scout, hindi lang galing ang meron si Richie. May karisma rin, at sa Japan B-League, mahalaga yan. Hindi lang stats, kundi pati fan appeal, may mga nagsasabi pa nga na baka maging face of the team siya. Kung sakaling pumunta siya doon, at ang sahod, posibleng umabot sa 7 digits. Ngayon ang tanong, dapat na ba niyang tanggapin habang bata pa siya? O manatili muna sa PBA, at eto pa, may balita na ang San Miguel Bearmen ay posibleng kunin si Cedric Bearfield. Kung mangyari to, malaking upgrade agad sa guard position ng SMB, lalo na't papalapit na ang pagreretiro ni Chris Ross. Si Bearfield, kilala sa kanyang scoring at consistency, fast-paced, confident, at kayang gumawa ng sariling tira, pero may epekto to, posibleng mabawasan ang playing time ng ibang guards, lalo na sa scoring roles, at kung mawawala siya sa Blackwater, sino na ang babuhat? Dahil sa totoo lang, siya ang isa sa pinaka-consistent nilang scorer. Kaya kung matuloy ang trade na to, malaking pagbabago ang mangyayari sa dalawang teams. Ikaw, anong masasabi mo? Magiging X-factor ba si Norbert Torres sa Ginebra? Dapat bang tanggapin ni Richie Rivero ang Japan offer? At bagay ba si Bearfield sa San Miguel? Comment mo lang sa baba. Gusto kong marinig ang opinion mo. At kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated dito sa Race Hoops Universe.